Hello guys! Jay Kumanangan CV here at tara, pag-usapan natin ang Metro Manila Film Festival this year. It's very special dahil 50th year nila ngayon at napakadaming at saka halos lahat magaganda. 10 entries at iba't ibang mga genre. Kaya tara, pag-usapan natin at ano nga ba yung mga uunahin ko na panoorin dito sa Metro Manila Film Festival this December 25. Kaya tara, pag-usapan natin. Okay. So, nung ni-reveal na yung 10 films sa Metro Manila Film Festival, yung mga bida and all that, um, powerful powerhouse cast, napakaganda ng mga storyline, yung poster, wow, talagang pinagandaan. And of course, yung line up talaga ng mga entries dito. Kaya tara, pag-usapan natin ang mga entries at ano nga ba yung mga strength nila, you know, that at prediction kung ano nga ba, sino nga ba, anong movie nga ba yung top grosser, sino nga ba yung magiging best actor, best actress, best picture, lahat ng yan. Tara, pag-usapan natin. So, okay. Let's start with And the Breadwinner Is. So, Star Cinema, Idea First, Direct Jun Lana, Meme Vice Ganda. So, after yung movie nila with Ivana na medyo ganon, tagilid. Dahil nga sa story, no, that hindi masyadong tinangkilik ng tao. Pero it was still a box office, no? Okay. So, ito yung parang uh, parang comeback ni Meme Vice. And of course, first niya kay Jun Lana. This is very powerful project of Meme Vice. Kasi napakaganda ng trailer. I saw it. At uunahin nasa ano siya, top 3 na uunahin kong panoorin dito sa Metro Manila Film Festival kasi ibang Meme Vice yung papakita niya dito based pa lang sa trailer. And may iyak ka dito kasi breadwinner, parang relatable. It's very relatable sa mga breadwinner na panoorin to dahil may puso, pamilya eh. Tsaka totoo. Totoo yung nangyayari. So, feeling ko, pipilahan to ng mga tao. Feeling ko, nandun na yung blockbuster. May ano rin ako, may feeling din ako na isa ito sa magiging top grosser dito sa MMFF. Because of Vice Ganda, the power of Vice Ganda, hindi natin pwedeng anuhin yan. Walang tayong masasabi dyan dahil marami na siyang pinatunayan. So, doon pala sa comeback niya na iba, dramedy, wow. Parang yung mga tao makikurious kung ano nga ba yung kwentong to at kung ano nga ba yung papakita ni Meme Vice dito. So, nasa top 3 ko siya. Espantajo, Juday. After 5 years, comeback niya ito, comeback film. Tapos, ang tagal din yun din ng MMFF. Mindanao yung last niya. Horror to, and then kay Direk Chito yung director niya with Lorna. Very, nag-issue ito dahil dapat si Vilma Santos yung mga kasama niya dito. Pero nag-back out siya dahil may uninvited at yun yung inoohan niya. So, Lorna Tolentino, Grand Slam, di ba? Grand Slam Best Actress yan. Wala na tayo masasabi sa performance ni Miss Lorna T. And kay Juday, parang wow, she's the prime superstar of her generation. Wow, talagang mapasama siya dito. And then, yung Espantajo kasi parang dun pa lang sa trailer tsaka sa poster, parang ano kaya yung magiging kwento nito? Nandun din yung parang curiosity ng tao. For me, Tapos, kung gusto mo talaga yung horror, feeling ko magugustuhan nyo to dahil direct Chito eh. Pag direct Chito, parang box office yung mga pelikula din niya. And knowing Juday, alam kong gagawin niya yung best niya dito. I can sense na papatok ito sa takilya. And feeling ko manonominate dito si Juday as Best Actress. For me. And the Breadwinner naman is parang I can sense na Best Director nominee. Meme Vice as Best Actor. I think it's between Gladys and Uge for Best Supporting Actress. Jong Hilario pwede rin. Pero doon kasi sa trailer, medyo konti lang yung parang yung exposure niya. Hindi ko kasi, parang
papanoorin din naman, pero wala siya sa top 3 ko. Maybe top 4 or top 5 na papanoorin ko. Yun. Green Bones. Okay. This is Jimmy Pictures, Brightburn, starring Dennis Trillo, Ruro Badid, directed by Direk Zig Dulay. Siya ang MMFF Best Director last year at Best Picture. So, malaki yung expectation ng mga tao, even me, kung ano nga ba yung kwento nito, kung magiging maganda ba ito. Kasi, nung nakita ko yung trailer, parang nakakaiyak with the song Niebe ng SB19. Parang, anong kwentong to? Ano nga ba yung kwento? Parang, nandun din yung curiosity ng tao. Nandun din yung curiosity ko. Curious ako eh. Kung ano nga ba yung kwento nito. At ano yung pwede niyang ibigay sa akin na parang na bakit ko papanoorin? Parang ganun. Kasi sa trailer, ano yung nangyayari kay Dennis? Bakit ang dami nangyayari? Tapos itong si Ruru, bakit invested si Ruru sa papel or sa character ni Dennis? Ano nga ba yung mga ginagawa ni Dennis? Kung bakit mabuti ba siya? Masama ba siya? Di ba? So yun, sino nga ba yung yung Green Bones? Ano rin yung magiging takbo ng mismong Green Bones sa istorya, di ba? So I think I'm gonna love it also kung gusto kong maiyak, gusto kong may mapulot na aral, at syempre kapag direct zig, yung mga teleserye niya, yung mga, sabi ko nga sa kanya na interview ko siya, he's one of my favorite director talaga. I'm a fan. Widow's War, ganun. Tapos ito nga, yung Firefly, and yung ito nga. So, Green Bones. So, malaki yung expectation ko. Pwede tong maging nominee sa Best Director, Best Actor, Dennis Trillo. Malakas siya dito. Malakas. Best Supporting Actor, Ruru. Sa actress, I don't know kung malakas yung papel ni Alessandra or si Miss Iza. So, I don't know. Hindi ako sure doon. Top 3 na papanoorin ko siya. I think I can include this one on my top 3 list. Hold Me Close. This is entry ng Viva Films. So this is starring Julia Barreto and Carlo Aquino. So it's a love story na may something. Okay? Sa Japan ito shoot, buong kwento sa Japan. Talagang it's a love story na merong something talaga na pwede mong panoorin na hindi mo pa napapanood sa mga ibang love story. So yun ito yung malakas dito sa entry nila. And of course, Julia Barreto, 'di ba? From her successful film na Unhappy for You. So meron siyang pelikula. Yung strength kasi nito, parang kung gusto mong love story na may something, sabi ko nga, pwede mo itong panoorin with, of course, with your partner, with your girlfriend, boyfriend, dahil may in love kayo dito. And of course, may chemistry talaga yung dalawang ito. Hindi natin talaga maalis yun at may tatanggi. I love their team up dun sa Expensive Candy din. Siguro nasa top 4, top 5 ko siya napapanoorin. At yung strength nito, I think yung magiging nominations nito, screenplay, yung kwento niya dahil naiiba siya. Pwede rin Best Actress si Julia and Best Actor si Carlo dahil multi-talented naman talaga na actor at actress tong dalawang bidang ito. Isang himala, okay, Crazy Zion Studios. Wow. Aisel Santos, I'm a fan. During her performance sa PPS, mga Sunday variety shows ng GMA, very powerful kasi yung voice niya. And then, nag-acting, siya, Miss Saigon, mga West End, at saka yung mga musicals dito, like Katie, ganon. Wow. She's a singer-actress na parang pwedeng yung mga yapak ni Lea Salonga, sa Rachel Ango, and then Aisel Santos. Parang ganun. Parang, wow, Aisel Santos talaga. Parang comeback niya rin to kasi kakapanganak niya, and then meron siyang musical turned into movie. Talagang magpapasalamat ka dahil nagkaroon ng entry, di ba? Isang himala. So, dahil nga sa success ng Wicked, sana panoorin nito na Pinoy version naman yung tangkilikin ng mga tao. It's because iba rin kasi talaga yung hatak ng Isang Himala ni Miss Nora. Hindi may iwasan yung comparison, yes. Pero ito kasi musical eh. So power dapat, tsaka yung boses, laging pag-uusapan dito. Tsaka yung emotion talaga.
bilang actress ng mga cast dito and of course kay Aisel. So, nangangamoy best actress, Miss Aisel, I can say. At saka best supporting, I think, Bituin Escalante, nanay niya dito. Screenplay, pwede, dahil direct Ricky Lee yan. Kahit yung Green Bones din, pwede rin yan. Best director, pwede rin. Si Pepe Jokno. So, yan. Yes. Gustong-gusto ko rin talagang panoorin itong isang himala na ito. Kaya, hopefully, mapanood din natin to sa darating na December 25 onwards. My Future You, Regal Entertainment. It's a love story, so maglalaban lalaban sa love story ang Hold Me Close, tsaka itong My Future You. Meron din tong magic, sa trailer pa lang, may something talaga na parang, parang sarap niya panoorin. Ayun. Parang pambata rin kasi siya kasi it's rated G. Parang, ano nga ba yung pwedeng i-offer ng Francet na pwedeng panoorin, mainstream talaga ng mga fans and yung mga tao sa darating na Pasko? Parang nandun din yung parang, papanoorin ko to kasi Francet. Papanoorin ko to dahil magandang kwento. Papanoorin ko to para maisama ko yung mga kids, pamilya, di ba? So, marami kang reason to watch My Future You. And this movie tells us parang what future heads sa dalawang to. Parang wow. Parang masarap siyang panoorin. Feel good movie dito sa 10 ito for me. So, I can say feeling ko maganda rin yung float nito somehow dahil futuristic sana. And ano pa ba yung pwedeng gawing mga nominations ng dalawang to? New movie actress or new movie actor. Meron bang ganun sa MMFF? I can't remember. Pero, ayun. I don't know. I think screenplay pwede rin. Tsaka, feeling ko maganda rin siya. Feel good movie. Strange Frequencies ni na Enrique. Ayan. MJ Lastimosa, Rob Gomez, Jane De Leon. Okay. Itong Stage Frequencies kasi ito, para siyang live movie. Parang wala nga daw silang script eh. Parang curious ulit, 'di ba? Parang gusto ko rin ulit, gusto ko naman itong panoorin in a way na parang ano nga ba yung magiging kwento nito? Paano nga ba iikot yung pelikula ito kung sila talaga yung nandun mismo? Parang wala silang pinoportray na role. Sila talaga to. So, wow, 'di ba? Parang pwede to panoorin sa mga barkada, mga with my barkada, ganun. And it's a horror. So kalaban to ng Espantaho. Yung mga tao, parang mamimili na lang sila kung anong papanoorin nila. Pwede naman both, Espantaho and this one, Strange Frequencies. Kung gusto nila yung mga live horror, na uso rin naman sa Hollywood, no? Ayun. The Kingdom, ito talaga rin talaga, no? Comeback to ni Bossing at collab ito ni Papa P na napaka-successful din ni Papa P sa MMFF last year. The Kingdom, may something talaga itong The Kingdom na parang yung production nito, wow, ibang klase. Mapapamangha ka talaga. Feeling ko, nominee din si Direct Mike as Best Director. Best Actor naman, feeling ko it's between Papa P and Vic. Kasi si Bossing Vic, iba yung papakita niya dito. Hindi nga daw siya magpapatawa. So, paano yun? Parang lahat ng pelikula niya nakakatawa, pero ito, iba daw. So, wow. Parang anong pwede niyang i-offer sa mga tao, lalong-lalo na comeback niya ito. It's PG, rated PG, and iba eh. Parang may something talaga dito na parang gusto mo rin siyang panoorin. Ganon. May something talaga ito. And excited talaga rin akong mapanood ito dahil pinag-isipan yung mga kwento, yung lahat ng mga characters nila with Sid, Sue, and Christine. Yun. So, float din. Feeling ko maganda rin yung float nito. Screenplay din. Ayun. Production design. Sa kanila to, feeling ko. Topak. So, meron siyang dalawang version, R16 and R18. So, kapag gusto nyo talaga yung super, ayun. Nakita ko sa trailer din ito at madugo. Yung action na sabi nga nila ni Miss Sylvia Sanchez, na one of the producers of this movie, level up na action to. So, wow, madugo talaga ito. Totoong totoo. At may
may kwento talaga na parang may realization talaga at may lesson. So, gusto ko rin ito panoorin kasi na-hook din talaga ako sa trailer niya. At ano yung may offer niya talaga sa mga manonood. I think malakas din to as best actor ni Arjo. Feeling ko lang. Um, Supporting, it can be Sid or Enchong, supporting actor. Julia Montes, malakas din dahil magaling din talaga siya na actress. So, sa Takilya, sana panoorin din ng mga action viewers dyan, itong Topak. Lalong-lalo na number one pa rin yung kay Coco. So, why not watch this? Uninvited, dito rin talaga ako. Parang, ano ba talaga itong pelikulang ito? Di ba? Siyempre, starring Nadine Lustre, Aga Mulak, Miss Vilma Santos, di ba? Wow, Tirso Cruz, marami talaga sila dito. May Lindison, Elijah Canlas. Wow, Mentork. So, napaka-successful ng last year nila, yung kay Malyari ni Papa P. And ito, mystery naman, drama, murder mystery na very sikat din talaga sa buong bansa at saka sa ibang ibang dako din na ano nga ba talaga yung Uninvited na ito? Ano yung papel ni Vilma, di ba? Malakas siya for Best Actress, yes, because we all know Miss Vilma Santos is Vilma Santos. Aga Mulak, strong contender for Best Actor. Best Screenplay with a story. So, trailer pa lang, parang may something na. Best Screenplay as well. Feeling ko hahakot din to ng awards. Best Actress. Best Supporting Actress si... may sinasabi sila na si Gabi. Yung Gabi Padilla. Or si Nadine Lustre. So, yun. Among these 10, okay, parang for me, yung prediction ko na parang maglalaban talaga sa box office. Feeling ko yung magna number 1 dito. For me, don't get me wrong, you can have yours naman. You can comment down on my description box or sa comment box. I think malakas talaga si Meme Vice. With all her promos, sina Fiang, mga PBB, parang marami din talaga yung magsusupport dito. For me, and the breadwinner is. Pangalawa, top 2, I think R16 kasi yung uninvited eh. So, hindi rin lahat makakapanood nito. Kung kasama yung mga bata and all that, no? Parang pangalawa, pero iba rin kasi talaga yung uninvited. So, for me, top 2 uninvited, Green Bones, The Kingdom, ayan. Tapos, Espantajo, My Future You, Topak, Hold Me Close, Isang Himala. So, parang ganon yung list. Pero yun yung sa box office Sa, ano naman, sa mga awards naman, feeling ko yung maraming awards dito is Green Bones, Isang Himala, Uninvited. Yes. Yun, feeling ko Feeling ko lang. The Kingdom din. Feeling ko. Sa ano naman, sa Best Actor, Best Actress, sa trailer pa lang sa trailer. Prediction lang naman to guys. Dahil 50th MMFF, feeling ko dalawa yung mananalo. For me dahil nga it's a special one. Just like nung PMPC this year lang. Where in fact, nanalo si Miss Maricel, Nora, and Vilma. So, yung tatlong yun. Trinity. This time, siguro, sana, tigdadalawa yung Best Actor tsaka Best Actress. Feeling ko Best Actress or Best Actor muna. Meme Vice and Dennis. For me. Okay. Best Actress. May laban kasi si Aisel eh. Parang under siya doon. Dahil nga superstar yung mga makakalaban niya. Feeling ko it's between Vilma Santos, Judy Ann Santos,
hopefully, pati si Aisel. Yun yung mga strong na bet ko dito sa mga nire-release silang trailers. So, yeah. Alam ko mahaba na to, pero supportahan natin ang Metro Manila Film Festival this coming December 25 until January 7 dahil magaganda yung mga entries. It's a special one. Let's support MMFF. Let's support Pinoy films. And excited na talaga ako na mapanood itong 10 ito and all the activities sa MMFF. Parade, gabi ng parangal and all that. So, yeah, very excited. And kahit sana kayo din dahil malapit na rin natin mapanood this coming Pasko, December 25, ang 10 entries na ito. Kaya this has been Chico Manangan TV. Till next time.